Hello mga be! For today's vlog, magluluto naman tayo ng bilo-bilo! Black Saturday nga ngayon at usong-uso yung mga ganitong lutuin like kakanin, ganyan. So ako, naisipan ko at nagkikrave ako dito sa bilo-bilo. O yung tinatawag nilang binigti ba yun? Or bigni? At syempre, una kong nilagay ang pangalawang gata at eto nga ang ating mga ingredients. Alam nyo ba kung paano gumawa ng bilog-bilog na malagkit na yan? Nako, manood kayo ng YouTube. Naglagay ako ng evap. So optional lang naman to. Kung marami kayong gata, okay na yon. So ako nakukulangan tako sa pangalawang gata kaya naglagay ako ng Alaska evap. Kukuluan lang muna yan. Then kapag kumulo na yan, ilalagay na natin to yung malagkit na bilog-bilog. So yan muna yung unang ilalagay. Ngayon, paano natin makikita kung naluto na ba yan? Ang sabi nila, kailangan daw umiibabaw na siya doon sa gata. At syempre, mekos-mekos lang natin yan. Alagaan natin sa paghahalo ng hindi dumikit at masunog. After na nga kumulo, ay nilagay ko na tong dilaw na kamote. So, hindi ko alam kung anong kamote to. Basta binili ko na lang sa palengke. At syempre, hindi pa pahuli ang pangalawa nating kamote. Ito ay tinatawag na ube. Syempre, violet. At ito na, nailagay ko na nga yung malagkit, yung dilaw na kamote at yung ube na kamote. So, ang gagawin natin dyan, halu-haluin lang natin yan. Then, pakuluan. After kumulo niyan, ilalagay na natin yung saging tsaka yung asukal. Mga be, dalawa nga yung gata na nilagay ko dyan. Yung sinasabi nilang unang piga at yung pangalawa. So, naglagay na nga ako ng asukal. So, tansyahin nyo lang mga be, yung paglalagay ng asukal baka masobrahan sa tamis. Siyempre, ilalagay ko na ang saging. So, etong saging na to, last na to nilalagay kasi nga mabilis lang to maluto. So, after ko nilagay yung saging, nilagay ko na yung unang gata. Ito yung purong-purong gata na magpapalapot ng sobra at magiging creamy ang ating ginataang bilo-bilo. At syempre mga be, hindi papatalo ang ating sago. So, bumili na ako sa palengke ng luto na para hindi na ako magluto. May nabibili kasi niya na hilaw pa, then kayo pang magluluto. Kung makikita nyo mga be, punong-puno yung kaldero ko, kaya binawasan ko muna. So, syempre, yung unang kaldero, ayan na, ginawa kong kalahati. Then, yung kalahati niya, nilipat ko dito sa maliit na kaldero. So, goods na yan mga be. Naglagay nga pala ako dyan ng konting vanilla extract para naman may amoy. So, pakukuluin ko na lang yan para maging malapot ang bongga. At eto na nga ang aking version ng ginataang bilo-bilo. Kain tayo mga be! Salamat sa panonood!